Kasi kahapon, napag-usapan namin ni Kuya Nelson. Yes. Yung una, yung pagkakapanumpa ni, congratulations kay Secretary J. Ruiz. J. Ruiz. Siya na ngayon ang kapalit ni Secretary Cesar Chavez. At kasabay niyang nanumpa, ay nanumpa rin si Attorney Claire Castro. Yeah. At dun sa panunumpa, pagkatapos ata ay nagkaroon ng interview sa kanya. Kaya ang pagkatapos nung na-interview, talaga mga striking agad yung mga naibanat. Kumbaga, pumuputok. Oo, talagang ang tag doon, ang dating ay sabi nga ni Kuya Nelson, gusto agad makipagbabag, gusto agad makipagsuntukan. Confrontational agad. Kaya tuloy na banggit niya para daw naging attack dog ng Malacanang. Napanood ko, may dalawang host kasi. Sinasabi na bilang Yusek, para daw ang dating ko. Siguro, medyo passionate siguro kanina. Para daw akong attack dog, mga kaklear. So ano sa tingin nyo, mga mahal kong mga kababayan at mga kapatid? Sa tingin nyo, magtatagal ba si Attorney Claire Castro dito, yung pagiging spokesperson niya? Makakaya niya kaya yung stress na dinadala niya ngayon? Kasi stressful yung yung trabahong yan. Kasi nakita niyo naman, ang daming mga nag-resignan na. Hindi kinaya po yung bigat nung trabaho. Magandang umaga mga kababayan at mga kapatid. Pasensya na po kayo, ngayon lang po tayo nagkaroon ng panahon para makapag-upload. Ngayon po ang pag-uusapan po natin, itong viral po na spokesperson ng Malacanang, si Attorney Claire Castro, na talagang matapang na sinasagot yung mga interview at mga banat sa mga kumakalaban po sa administrasyon. Ngayon po mga kababayan, pag-uusapan po natin siya kasi mukhang nagdamdam po siya sa sinabi po ng dalawang host doon sa Net25 na sinabihan po siyang attack dog, mga kababayan. Tama po si dating Yusek Benny Antiporda ng DNR. Kasi nakikita nyo naman ngayon mga kababayan, binabash po itong spokesperson na ito. At alam nyo rin po na itong abogada na ito, isa rin sa mga bumabatikos po sa isinagawang National Rally for Peace doon sa pag-i-impeach nila kay BP Sara na bakit daw sinang-ayunan po ng Iglesia ni Cristo itong anti-impeachment na ito. So ngayon mga kababayan, titignan po natin kung anong paliwanag po ng Net25 dito. Na sana po mapanood po ni Attorney Claire Castro. Kung baga, eto mga na ito mga batikan na po ito Batikan po sa mga larangan na ganyan, gaya po ni Yusek Benny Antiporda na isang yung niya maangas din. Pero, kasi magpapayo dito na merong paraan para hindi masyadong masakit yung mga nanggagaling sa mga sinasabi natin, itong payo na ito. Ito po, Madam Attorney, wag po kayo magtatampo pag-uusapan lang namin kayo. Bakit nasabi po ng Net25 ito? Kasi nagdamdam ito mga kababayan at sinabi dito ni Madam, babanggitin ko na po kayo Madam, na sinabi nyo pong puppet din yung dalawang host na ito. Na kung anong sabihin, yun ang sinusunod. So, kumbaga, gumanti rin kayo sa kanilang mga sinasabi. So, pakinggan po natin. Ito po mga kababayan, napakinggan po natin. Kasi kahapon, napag-usapan namin ni Kuya Nelson. Yes. Yung una, yung pagkakapanumpa ni, congratulations kay Secretary J. Ruiz. J. Ruiz. Siya na ngayon ang kapalit ni Secretary Cesar Chavez. At kasabay niyang nanumpa, ay nanumpa rin si Attorney Claire Castro. Yeah. At dun sa panunumpa,
pagkatapos ata ay nagkaroon ng interview sa kanya. Kaya ang pagkatapos nung na-interview, talaga mga striking agad yung mga naibanat. Kumbaga, pumuputok. Oo, talagang ang tag doon, ang dating ay sabi nga ni Kuya Nelson, gusto agad makipagbabag, gusto agad makipagsuntukan. Confrontational agad. Kaya tuloy nabanggit niya para daw naging attack dog ng Malacanang. Yun naman ang nasabi ng Kuya Nelson kahapon. Well, ang atin namang binabanggit doon, mukhang nagdamdam masama ang, hindi naman sinabi nagdamdam siya, pero ang dating parang masama ang loob at hindi naman anya tama na tawagin siyang ganon. Kubot baga, pinagtanggol ko lamang ang Malacanang, ang palasyo, ang dating ba naman nito ay attack dog na agad ako. Diba? Alam mo, ako bilang dating spokesperson din ng isang ahensya, well, nauunawaan natin si Yusek Claire. Sa nangyaring yan, nais niya talaga ipagtanggol yung kanyang boss, no? But again, there are lots of ways to skin a cat. Yung payo po ni dating Yusek Benny Antiporda ng DNR, dito nyo po malalaman na merong paraan para hindi masaktan po yung mga makakarinig ng mga sinasabi bilang spokesperson. Kasi nakasama ko rin ito si Sir Benny Antiporda. Talagang viral po ito nung panahon ni Tatay Digong. So pakinggan pa natin mga kababayan. Ulitin po natin. Unawaan natin si Yusek Claire. Sa nangyaring yan, nais niya talaga ipagtanggol yung kanyang boss, no? But again, there are lots of ways to skin a cat. Maaari tayo makapag-deliver ng ating mensahe na hindi ganun kasakit sa damdamin ng tao kapag narinig. Kung kaya nung narinig siguro ng ating kapatid na Nelson, yung salita niya, inilagay niya yung sarili niya doon sa taong pinariringgan ni Claire Castro. Pinatutungkulan niya. So, lumalabas na attack dog nga naman yung dating, no? But again, siguro since bago si Yusek Claire dyan, ang may papayo natin sa kanya, konting diplomasya. Kasi ang bawat salita mo ay salita ng ating Pangulo. Ayun. Diba? Bilang spokesperson, dahil kilalang diplomatic ang ating Pangulo. Although minsan medyo tumitira din, pero makikita mo na hindi confrontational ang paratang ng ating Pangulo. Kung ba, minsan nagpaparinig, may pahapyaw, pero yung direktang away, hindi ganun ang ating Pangulo. Pero ako naman, siguro masasabi ko, baka naman kako, yun talaga ang standing order kay Yusek Claire na sagutin lahat. Kita nyo mga kababayan, nakita nyo po ang usapan dito sa Net25. Yun po yung dahilan nila. Kaya yung attorney po ay nagdamdam. Kaya nung nag-vlog siya, mukhang masama yung kanyang pakiramdam na tinawag siyang attack dog. Ano pong masasabi nyo dito mga kababayan at mga kapatid? Kasi itong attorney na ito mga kababayan, talagang isa ring basher po ito na kumokontra po sa ginawang rally po ng Iglesia ni Cristo. Marami po siyang sinabi doon na bakit ganito, ganyan. Parang pinapanigan, pabor sa mga Duterte ang ginawang rally. Kaya siguro yung host na yung ganitong issue sa kanyang sarili, sa kanya mismo yon. Hindi po yun galing sa pamamahala. Kasi parang yung pagpapaliwanag nung isa, mukhang puppet daw umano itong mga host na ito sa Net25 na kung anong sabihin daw, sinusunod. Pakinggan ba natin mga kababayan? No mga ibinupukol kasi dati 'di ba sa 3 taon na nakalipas ang unang spokesperson 'di ba si Attorney Trixie. Si Attorney Trixie kung pag-uusapan fighter din 'yan, pero nung naging siya ang PCO secretary biglang nag-ibaan yun biglang naging malumanay. Kapag spokesperson ka kailangan kung ano yung amo mo kailangan ganun ka. Abagay, pagkatapos yun yung natutunan ko yun yung napag-aralan ko dahil nung iba ang ginagawa ko at iba rin yung gusto ng boss ko. Abay,
magagalit sa'yo. Sinaway ka. Sinaway ako. Hindi ganyan ang taangan natin. Hindi yan ang gusto ko. Diba? Ayun. Ganito ang gusto kong maging pahayag. So, nababago. Ngayon, kung medyo tumatapang ng konti salita natin, meron tayong dahilan. Kaya natin ginagawa yon. Ang pumalit kay Attorney Trixie, si Ma'am Sheloy. Cheloy. Si Ma'am Sheloy. Yun. Isa rin yung diplomatic din yun. At nilagay pa nga niyang si Ma'am Daphne Paez. Di ba? Sa pagkatapos nila, ang pumalit ay si Secretary Cesar Chavez. Yes. Pero si Secretary Cesar Chavez ay halos hindi naman siya nagpapa-interview. Diplomatic din. Ano ha? Si Secretary Jay Rubiz, na-interview din si Secretary Jay Rubiz Maikling-maikli lang at medyo iba ang kanyang tono. Pero lahat nung nangyari, nung siya rin na-focus lahat kay Attorney Claire Castro. Kasi nga medyo striking yung kanyang mga statement. Well, ako naman, again binabanggit ko, kung yun ang instruction kay Secretary Claire, kumbaga, panahon na para tayo ay makipag-confrontational. Sagutin na natin. Kasi yun ang bukod pala sa ngayon, mayroon pa rin siya palang nagbablog pa rin pala siya. Okay naman yun. Tama okay naman yun. Wala masama ron Pero ang sinasabi nga natin dito, maraming paraan mag-deliver ng mensahe para dumating sa tao at maunawaan ng tao na tama siya at hindi yung confrontational, yung approach. Dahil hindi kilalang gano'n ng ating Pangulo. Well, ako naman, kung ang pag-uusapan ay siguro kakayahan ni Attorney Claire, kaya talaga niya makipagbabag Kaya talaga niya makipagsuntukan diba? Dahil nangyari na yan doon sa Manila Police District. Diba? Kasi kung talagang babag ang gusto niyo, tama, right choice si Attorney Claire. Tama yan. Ang bata pa akong reporter, kung hindi ako nagkakamali, ay naging legal officer yan ni Mayor Peng Ureta, kung natatandaan mo, Kuya Benny. Bata pa tayo reporter noon. Doon ko unang may cover ko yung reporter ng Kamanaba. Pero siguro di na rin niya ako nakikilala. Ganun katagal. Tsaka matapang talaga, naging broadcaster niya sa iba't ibang istasyon, ito nga sa huli. Kung ibig sabihin, kung yun ang kanya magiging papel, right choice si Attorney Claire. Tama. Pero again, payong kapatid kay Attorney Claire, maraming paraan para mag-deliver ng mensahe. Ganon. Yes. Well, tignan natin, abangan natin. Baka kung siya ba ay sasabihan ng Pangulo, na medyo ibahin mo ng konti image natin o kaya sige, banat, kung yun ang maging instruction, di tuloy, di ba? Pero ngayon nakita mo, mukhang siya ang topic ngayon ng lahat ng mga vlogs. Siya ngayon ang topic. Siya pinapapak ngayon. Iyon. Ayan, kita nyo mga kababayan yung estilo kasi ng spokesperson ng Malacanang ngayon mga kababayan, medyo yung tirada po, confrontational talaga, yung talagang kumbaga sa bugbugan, bugbugan kung bugbugan. Kaya ngayon, pinapapak siya ngayon ng mga banat sa social media. Talagang matapang kasi ang nung spokesperson dito mga kababayan. Kaya makikita nyo sa lahat ng social media, siya yung topic ngayon. Kasi talaga mahirap po talaga yung maging spokesperson po ng Malacanang talaga. Lalong-lalo na yung mga critical at mahihirap na tanong. Tignan nyo naman mga kababayan, lahat nagre-resign po sa mga posisyon na yan. Pag hindi na kinaya, na pressure na. Ano sa tingin nyo mga kababayan, si Attorney Claire Castro ba ay isang attack dog ng Malacanang? Ano po sa opinion nyo? Kasi talagang binabakbakan po siya ngayon mga kababayan At uulitin ko po, si Attorney Claire Castro kasi talagang isa rin ito sa mga tumututol sa ginawang impeachment or isinagawang rally po ng Iglesia ni Cristo noong Enero 13 na dinaluhan po ng napakaraming mga kapatid at mga hindi rin kapanalig nagpunta po. Kasama tayo doon. O ano sa tingin nyo?
pagsasabihan ba siya ng Malacanang na medyo mag-tone down siya? O tuloy-tuloy sa kanyang strategy na kung ano yung ibanat sa kanya, ganun din yung ibato niya. Kumbaga sa boxing, Manny Pacman at Mayweather, talagang toe-to-toe yung laban. 'Di ba si Mayweather tumatakbo, si Pacman sugod ng sugod. Itong situation ni Attorney Claire Castro, kung suntukin siya ng knockout punch, kumakounter siya. So ano sa tingin nyo, mga mahal kong mga kababayan at mga kapatid? Sa tingin nyo, magtatagal ba si Attorney Claire Castro dito, yung pagiging spokesperson niya? Makakaya niya kaya yung stress na dinadala niya ngayon? Kasi stressful yung yung trabahong 'yan, kasi nakita niyo naman ang daming mga nagresignan na. Hindi kinaya po yung bigat nung trabaho. Kasi syempre siya yung tagapagsalita ng pangulo diyan Talagang may mga tanong na mahihirap na pag nagkamali ka, talagang mahirap sagutin ito at talagang minsan personal pa yung mga atake na tanong. Kaya dito mga kababayan, makikita nyo talaga na viral yung issue ngayon na medyo nagdamdam nga itong si Attorney Claire Castro, mga kababayan. So anong masasabi nyo? Kakayanin pa ba ni Attorney Claire Castro itong trabahong ito? O tuloy-tuloy, magbabago ba ang estratehiya sa mga ganitong usapin pagka magto-tone down na? Ano sa tingin nyo mga kababayan? O ito ba yung direktibang utos sa kanya na umatake rin sa mga bumabatiko sa administrasyon? Ano sa tingin nyo mga kababayan at mga mahal kong mga kapatid? Siyempre, nakita nyo naman yung vlog ni Attorney Claire Castro na talagang masakit yung damdamin niya na sabihin na attack dog siya. Kasi siyempre, si Attorney Claire Castro, siya yung taga-depensa ng administrasyon. Siyempre, dedepensa siya. Sabi naman po nung ni Yusek Benny Antiporda na dating nagtrabaho sa gobyerno, merong mga paraan, merong mga linyahan na mga salita na hindi yung talagang confrontational, hindi yung aatake agad. Kasi parang sinabi ng dalawa mga kababayan, talagang kung bugbugan. So yun yung style ni Attorney Claire Castro. So ano sa tingin nyo mga kababayan? Magtatagal pa ba sa pwesto ito? O tuloy-tuloy ang trabaho niya? Kasi napakahirap yung kanyang trabaho. Sabi ko nga sa inyo, yung si Attorney Claire Castro, isa ito sa mga tumututol sa isinagawang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo na huwag i-impeach si Sara Duterte. Kasi yung napanood ko yung mga vlog niya mga kababayan at pinag-aralan ko, isa siya sa mga gustong ma-impeach si BP Sara. So yung isinagawa na rally ng kapatiran ng buong Iglesia ni Cristo, meron siyang mga sinasabi doon na bakit ganito, 'di ba? Kaya siguro, madam, kaya nasabihan ka siguro ng ganon, nung host, sa personal niya yon, sa personal na opinion niya, hindi siya puppet. Kung sa tingin nyo na mga puppet sila ng, syempre, sino ba ang tinutukoy nyo po sa vlog nyo na
puppet sila, di ba? Sinabi nyo sa vlog nyo po yan, madam. Meron po tayong ano dyan. Sinabi nyo po na yung dalawang host ay mga puppet din. So, ibig sabihin, equal na po kayo. Pero yung sinagawa po na rally po ng Iglesia ni Cristo, tutol po kayo doon. Kasi ang pamamahala po talaga ng Iglesia ni Cristo, ang gusto lang po ay kapayapaan. Ay sinasabi nyo po sa vlog nyo, alin ang kapayapaan dyan? Yun po yung gusto nyo, bakit daw tinututulan ng Iglesia ni Cristo yung wag daw sana i-impeach. Ang gusto ng Iglesia ni Cristo, walang mangyayaring impeachment. So, sinasabi nyo, dapat ma-impeach, di ba? Syempre, ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo, ayaw ng kaguluhan. At talagang dinilohan po ng maraming mga kapatid. So, siguro, yung si kapatid na Canelson, kung hindi po ako nagkakamali, personal na opinion niya yun. Hindi po siya sinasabi nyo na puppet. Kasi ang pamamahala po, hindi po nakikialam po kung ano po yung magiging topic po doon sa Net25. Kumbaga, neutral po yan. Madam, huwag po kayong magtatampo na topic namin kayo dito sa aming YouTube channel. Kasi baka mamaya magdamdam kayo sa amin. Kumbaga, pinag-uusapan lang namin kayo. Pero bilang opinion ko na din, madam, kasi nagtatrabaho po kayo dyan sa Malacanang. Kayo po yung front talaga dyan. Lahat po ng mga tirada po sa administrasyon. Kayo po yung panangga. Kayo po yung sasalo. So, kung ano yung mga ibato sa inyo na mga banat, kumbaga may mga way po kasi na hindi po kayo makakasakit ng damdamin. Kumbaga, in a good way. Yun din ang sabi ni dating Yusek Benny Anteporda ng DNR. So, bilang opinion ko din, tama po yung sinasabi po nila nung dalawang host na ito, itong si Benny saka yung kasama niya, na merong mga paraan na hindi confrontational yung dating. So, sana po, madam, wag po kayong magtatampo sa akin kasi opinion ko lang naman ito. Para po, para tumagal po kayo dyan. Kasi napaka-stress ng trabaho na yan, madam. Totoo. Baka magkaroon kayo ng wrinkles dyan. Nakikita ko, mukhang stress na po kayo dyan, madam. So, sa tingin ko, medyo mag-tone down po kayo para hindi po kayo ma-stress dyan. Kailangan, kung yan ang utos sa inyo, di tuloy-tuloy nyo lang, madam. Pero, wag nyong aasahan na maganda yung yung sasanggain nyo. Kasi marami talagang dyan, madam Marami talagang sa inyo dyan. So, kung kaya nyo naman, edi ituloy nyo. Kung kaya nyong sanggain lahat ng mga stress, ituloy nyo. Pero, ang payo ko lang po, madam, yung opinion ko, para tumagal kayo dyan, gumamit po kayo ng mga pangungusap na kahit inaatake kayo, meron pa ring way na formal, yung hindi atake yung yung style. Yun lamang po. Syempre, para tumagal kayo dyan, madam, kasi di ba isa din kayong vlogger. Nakilala na kayo dahil kinuha po kayo na spokesperson. So, yan lang po, madam, ang sinasabi ko. So, kung tutol po kayo sa isinagawang rally po ng Iglesia ni Cristo para pigilan ang pag-impeach kay BP Sara, ang pamamahala pong nakakaalam nun. Nakikita nyo naman, madam, ngayon, magulo na ang bansa natin. Diba? Sa June 30 pa ang impeachment ni BP Sara. O, di ba? Kikita nyo naman. Nagka-campaign na, batuhan ng mga dumi. Di ba? Kung ano-anong mga paninira ng bawat partido, tinawag na pinabili ng suka.
team suka, team sinusuka, mga ganyan, di ba? So, yan lamang po mga kababayan. Sana i-comment nyo po ang mga opinion nyo. Ito bang si Atty. Claire Castro ay isang attack dog ng Malacanang? I-comment nyo po mga kababayan. Meron bang punto din si Atty. Claire Castro sa mga sinasabi niya? I-comment nyo po mga kababayan bilang fair reaction po tayo. Salamat po ng marami.